Hello? Hello, Papa Jack. Hi! Alam ko naman na itong kausap. Sino ka? Hindi po. Sino to? Nickname na lang po, Oh, AJ po. AJ. Naku, hindi rin pinag-isipan. Ano ba Apa. yan? Oh. Hindi, actually nickname ko talaga siya. Okay. AJ. AJ, Yes in po. like several weeks now, ikaw yata yung kauna-unahang lalaking caller ko. Oh, really? Lagi na lang babae tumatawag kasi lalaki ang may kasalanan, ha? Ah, May so good boy tumawag po na ako. lalaki dito na nakaraan, siya rin ang may kasalanan, ha? Rodney, kamusta ka naman? Anyways, AJ, si AJ ay nasaan ngayong gabi? Nasa Dubai po. Dubai. Apa. Kailan ka pa naandyan? Nagpunta po ako dito nung 18 po ako. So, Ilan taon ka na ba mag-8 ngayon? years? 26 po. 26. Tagal mo na naandyan, no? 8 taon ka na. Oo nga po eh. Oo nga po. Hmm. Ba't napunta ka dyan nung 18 ka? May mga magulang kang dyan nag-work? Hindi, wala po. Mag-isa lang po ako. Ha? Ang lakas naman ng loob mo. Anong ginawa mo dyan nung 18 ka? Nagtrabaho na po. Nag-start po maghanap ng trabaho. Oh. Parang nakipagsapalaran lang. Yan. Anong, Nagbaka wo- sakali. anong work mo nung 18 ka? Yung first job ko po dito is, nag-work po ako sa restaurant dito. Thai restaurant po. Pero Hmm. hindi rin ako nagpagawid. Basta naging komplikado rin po yung buhay ko dito. Anong waiter ganon? Waiter po. Okay. Ano nang Server. work mo ngayon? Ngayon po, supervisor na po ako sa isang restaurant ngayon. Hayop. Saan yan? Baka pwedeng kumain dyan pag nandyan ako. Kumakain po ba kayo ng mga hilaw? Sushi, yan. Hindi eh. Yan po yung, Japanese restaurant to, ano? po. Anyways, Actually, California seafood. Yan. good luck sa'yo, ha? Mag-ingat ka palagi dyan. Thank you po. Saan ka sa Pilipinas? Sa Bulacan po. Bulacan. Saan sa Bulacan? Plaridel. Plaridel. Nakauwi ka na ba sa 8 taon na nandiyan ka? Nakapagbakasyon ka na ba? Isang beses lang po, last year. Ang tagal din, ha? Bakit inabot ka ng ganong katagal? Yun nga po, hindi rin po kasi naging madali yung buhay ko dito sa ibang bansa. Kaya, kumbaga, last year lang po ako nagkaroon ng chance makauwi. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon? Papa Jack, actually, hindi ito related about love life or karelasyon ko. Related to about sa parents ko. Okay. Before ko po simulan, Papa Jack, yung mama at papa ko po, parehas po silang pipitbing. Mag-isa ka bang anak? Mag-isa lang po akong anak Okay. po. Mhm. Wait lang. Andito kasi yung partner ko na ko magkwento. Yun po. Bali, wala na po yung mama ko. Okay. Patay na po siya since Sorry to hear 14 pa lang po. 14 or 15. Hindi ko po Okay. maalala na kasi medyo matagal na. So, yan po. Simulan ko na po yung kwento sa Papa Jack. Go ahead. Bali, nag-start po to Papa Jack nung bata po ako. Nung first, di po kasi ako sure sa edad kasi nakalimutan ko na talaga. Basta bata po ako. Nakatira po kami sa Bulacan. Yung mama at papa ko po kasi, Papa Jack, actually, wala po silang pakialam sa akin nung bata pa ako. Ba't ko po nasabi? Kasi po, ako po yung bata na laging nasa lansangan, ganun, nasa barkadahan, ganun. Kahit po hindi ako umuwi ng ilang araw, ganun. Kahit sa mga barkada ako nag-i-stay, tapos uuwi lang ako pag gusto ko. Parang hindi nila ako hinahanap, hindi sila nag-aalala, ganun. Yun po yung napansin ko, ganun. Then, ganun po yung naging buhay ko nung bata po ako, dun sa poder ng mama at papa ko po. Tapos po, kumbaga yung nag-guide lang po sa akin, yung lola ko po. Yung mama po ng papa ko. Bali, siya lang yung nagtitingin-tingin sa akin, ganun. Pero since matanda na rin po kasi yung lola ko, parang hindi po niya ako fully nagagabayan, ganun.
So kumbaga talagang pariwara po yung buhay ko po nung bata po ako. So ngayon po, umabot na po sa point na hindi na po ako pumapasok sa eskuwela. Grade school po ako, grade 5, grade 6, ganun. Nako-call out na po ako sa school, ganun. Pinapatawag na po yung magulang ko. Pero hindi ko po sila madala doon kasi nga gawa nga po ng kapansanan nila. Ganun. So parang, ayun po, parang wala na akong lakas ng loob pumasok. Ganun. Parang, kumbaga masaya na lang po ako sa buhay kasama yung mga barkada ko, ganun. Sa labas. Ganun. Tapos umabot po sa point na nagbabakal bote na po ako kasi wala naman po akong nahihinga ng pera, ang gastos ko sa mga gusto kong bilhin, ganun. Kasi minsan pag uwi po ako sa bahay namin, wala naman po akong makakain. Kumbaga, yung mama ko po kasi sa totoo lang, Papa Jack, mahal na mahal po niya yung papa ko eh. Tapos yung pagmamahal po na binibigay niya sa papa ko, parang hindi ko po nararamdaman yung ganong pagmamahal niya sa akin. Kasi nga po parang wala po siyang pakialam sa akin. Hindi ko po alam bakit ganun, pero nitong nagkaroon, nitong tumanda na lang ako, nito ko na lang na-realize lahat na bakit sila ganun sa akin, Papa Jack. So, continue ko lang po. Bali, umabot na nga po sa point na nagbabakal bote na lang po ako ganun. Then, nalaman po kasi yung tito ko na kapatid po ng papa ko. Wait lang, andyan pa po ba kayo? Nakikinig ako. Ay, Magkano mo bali, binibili yung apat po yung kasi. bote ng gin bilog? Hindi ko na po kasi maalala kasi sobrang tagal na po talaga nun. Pero ang Ay, ako naalala naalala ko po ko pa eh. Alam mo, binibigyan. nagbote kasi ako kaya nagigets kita eh. Binibili ko yun Oo. ng 25 cents, binibenta ko ng 75 cents. Kasi Oo. Papa Jack, ang setup po kasi namin nun, yung inaarkilahan po namin ng pedicab na may sidecar po. Binibigyan po nila kami ng puhunan, let's say 150, ganun. Ganon. Tapos yun po yung perang gagamitin namin pambili ng bote. Oo. Kami na pong bahala kung magkano ipapatok namin. Minsan malulugi At the ka pag same hindi time, mo alam habang- yung di ba yung presyohan, di ba? Opo. Tapos at the same time, habang namimili ka po ng mga ganun, nakakangalakal ka na rin. Oo. Parang kumbaga extra. Yan. Tsaka may mga bahay na may mga bote, hindi nila ibebenta, sa bibigay lang nila. Opo, Mawala. hindi na po nila binibenta. Binibigay na lang Oo. po nila. May ganon. Opo. Okay. Opo. Go ahead. So, ayun nga po. Bali, nakarating po sa kapatid po ng papa ko yun, yung panganay po nila. Yung papa ko po, 4 po sila magkakapatid. Okay. Pero yung isa po namatay na. Yung tatay ko po yung bunso. And siya lang po yung may kapansanan. So, ngayon, parang naging concern po yung tito ko sa Batangas po kasi sila na nakatira eh. And yung tito ko po na yun po yung panganay. Siya po yung medyo nakakaangat-angat sa kanila magkakapatid. Okay. Apo. So, bali, nung nalaman po niya, hindi ko po alam kung anong napag-usapan nila ng lola ko. Ganun. Basta nagkaroon na lang po sila ng desisyon na kunin ako sa Bulacan. Kasi nga po, hindi na nagiging maganda yung sitwasyon ko doon. Hindi na po ako naaano ng mga magulang ko. Yun pa. Parang lumalaki ako na walang nangyayari sa akin. So, ang ginawa po ng tito ko, nag-decide po siyang kunin ako sa Bulacan. Saka dinala? Kinuha sa Batangas po. Okay. San Juan. Inampon ka doon? Opo, inampon po nila ako. Pinagpaalam ka sa magulang mo o wala na lang? Okay naman po yun kasi naalala ko po nung kinuha nila ako doon. Pumunta po sila sa Bulacan, buong pamilya sila ng tito ko. Okay. Then lumabas po kami, ganun. Banding. Parang farewell, pa-farewell sa'yo. Opo. Parang ganun na ako. Send-off party, Tapos, parang ganun. Opo. Tapos po, nung una, yun, pinausap ako ng lola ko, ganun. Para sa akin, ganyan. Para, magkaroon ng yung buhay ko, ganyan. Noong una, Papa Jack, hindi ko gusto. Kasi syempre, hindi mo naman ako masisisi kasi masaya ako sa buhay na ganun. Andyan yung mga barkada ko, yung buhay talaga na, basta, doon ko nakita yung saya na tapos biglang isang iglap mawawala na lang. Mapupunta ako sa ibang lugar na wala akong kilala, mag-i-start ako ng panibago. Tapos hindi ko na matuwa kasi ganun ka-close yung tito ko. Yung mga, yung pamilya ng tito-tita ko. Hindi ko po talaga sila masyadong close talaga.
ayun na po, nung dumating na ako sa Batangas, maganda po yung buhay nila actually. Kasi maganda po yung trabaho ng tito ko. Isa po siyang head chef sa isang magandang resort sa Laia sa Batangas. Naalala ko po. So, ayun, doon po ako nag-enroll, nag-aral ako doon. Ah, ayun lang, Papa Jack, kasi habang tumatagal kasi nahihirapan ako dun sa poder ng tito at tita ko. Kasi ah, napapansin ko po kasi na parang ako yung nagiging katulong nila sa bahay. Ang hirap lang po kasi mag-adjust sa akin kasi hindi po talaga kasi ako sanay sa ganung buhay na tipong gigising ako ng maaga, ako yung kailangan mamalengke, ako yung kailangan magluto para sa kanila. Tapos umaabot pa sa point na kapagka wala akong pasok, ako yung maglalaba, maglilinis ng bahay. Parang ano po, katulong gano'n. Eh, ilang taon pa lang po kasi ako nun. Hindi naman po ako siguro that time, siyempre yung buhay ko po nun, nasanay ako sa labas, barkada, tambay. Alam niyo po yun, tapos biglang gano'n na lang yung magiging buhay ko. So parang ang hirap ko mag-adjust. Tapos umaabot lang po sa point na ayun, nasisigawan na nila ako kapagka minsan may mga pinapagawa sila na hindi ko na gagawa agad, gano'n. Basta umabot po sa point na nahihirapan po talaga ako pagsabayin yung trabaho na binibigay nila sa akin, same time nag-aaral po ako. So, nagreklamo po ako sa lola ko. I mean, nagsabi po ako Nagsumbong sa ka. lola ko. Nagsumbong po, sorry, hindi pala nagreklamo. Nagsumbong po ako. Mhm. Sinabi ko na ganito, nahihirapan ako, ganyan. Hindi ko po kaya, ganito, ganyan. Hanggang sa ayun, kinausap ko ng lola ko yung tito ko. Hindi ko po alam kung ano po ulit napag-usapan nila, pero parang, ayun, napag-desisyon na ng tito ko na kunin na lang niya yung mama at papa ko. Parang buong pamilya po kami. Dadalhin niya ng Mabait yung Batangas. tito mo, ano? Mabait po yung tito ko. Nung una. So, ayun, fast forward, Papa Jack, ayun, kinuha ng tito ko yung mama at papa ko doon. Pinatigil ng tito ko yung papa ko magtrabaho dun sa dati na pinagtatrabaho sa isang grocery. Yung tito, yung tatay mo. Opo, yung tatay ko po, nagtatrabaho po siya dati sa isang grocery. Ano po siya doon, nagbabag po siya ng mga pinamili niya, ng bagger. Tapos, ayun na po, nung nandun na po kami buong pamilya, bali, ito, Papa Jack, yung tito ko po kasi, meron po kasi siyang, unang kinakasama na babae. Meron po siyang kinakasama, tapos meron po siya doon 2 anak. Ngayon po, hindi po kasi alam yun nung asawa niya ngayon. So, yung mama ko po kasi, nakwento po niya dun sa asawa ngayon ng tito ko na merong anak yung tito ko sa una, meron siya kinakasama doon dati, tapos may 2 silang anak. Basta, ewan ko kung paano po naikwento ng mama ko dun sa asawa ngayon ng tito ko. Okay, Ngayon, hindi ako nagpapatawa, pero di ba yung nanay mo ay hindi nakakapagsalita at hindi nakakadinig? Abali sa sign language po, Papa Jack. May chismis pa rin pala kahit na mute ka, ano? But actually, Papa Kumbaga, Jack, to be honest, hindi ako. yes, go ahead. Kahit ako po, yung anak po nila ako, nung kahit lumaki po ako sa poder ng mama at papa ko, to be honest, Papa Jack, hindi ako magaling mag-sign language. Yung ginagamit po namin sign language is yung mga basics lang. Yung as in basics lang po talaga na parang talagang magkaintindihan lang kami. Yung parang, pero like yung may mga letters, hand gesture, okay. mga hand sign, So wait lang. hindi po talaga ako ganun. So ang kasalanan ng tito mo dito, dun sa jowa niya ngayon, hindi niya sinabi yung past niya. Yun lang yun. Yung past po niya, opo, yun lang yun. Okay. Wag nating kalkalin to ng unnecessarily kasi kwento ng tito mo to. Sige. Sige. O tapos. So, ayun na po. Nagkaroon na po ng problema yung mag-asawa, yung tito ko po tsaka tito ko. So ngayon, yung tito ko po noon, naalala ko parang nasa malayong lugar po siya noon. Napauwi din siya bigla kasi nga galit na galit siya. As in, galit na galit siya. Naalala ko po yun, umiiyak siya dun sa asawa niya. Na, ayun nga, ipas niya. Tapos ayun, tito ko po nagalit sa nanay ko. As in, sobra po talaga yung galit niya. And actually that time wala po ako sa bahay nun eh.
nung nangyayari po yun, eh. Nasa school po ako nung umuwi siya. Okay. Tapos nakita ko na lang po kasi yung nanay ko nasa labas po ng bahay. Nasa ilalim po siya ng puno. Tapos dala-dala niya po yung mga damit niya. Umiiyak siya dun. Hindi ko pa po alam kung ano po yung nangyari nun. Kumbaga, yung tito ko na lang po yung nagkwento sa akin kung ano po yung nangyari. Kung bakit siya nasa labas. So, pinalaya siya ng So tito ako mo. po siya, pinalayas po ako. Asan Yung tatay mo tatay nun? ko po wala din po siyang magawa eh. Kasi takot din po siya dun sa tito ko kasi panganay nga po yun. Tapos wala din naman po kaming pera. Ganun, para alam niya po yun. So, kinausap po ako ng tito ko. Ang sabi po niya, binigyan niya ako ng kondisyon. Ang sabi niya, kung gusto mo magstay dito, kung gusto mo ituloy yung pag-aaral mo, walang problema. Pero kailangan mong paalisin dito yung nanay mo. Okay. Papa Jack, actually, that time, hindi ko po talaga alam yung gagawin ko. Kasi isa lang naman po akong estudyante na wala namang pera, walang ipon. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta. As in, hindi ko po talaga alam, Papa Jack. Mhm. That time po kasi sobrang lakas ng ulan, paras kami basa mag-ina. So, ang ginawa ko po, ginawa ko yung nanay ko, dinala ko po siya sa eskwelahan namin. Okay. Medyo close ko po kasi yung security guard doon. Nakisilong po muna kami doon sa may faculty. And buti na lang po nandun pa yung advisor ko. Then doon ko po naikwento ko po sa kanya yung nangyari. So nagstay po kami doon, Papa Jack. The whole night. Sa school. Doon po sa school. Pero sa bungad lang po kami, malapit lang po sa gate. Kasi bawal po talaga doon sa classroom. So yung faculty naman po ng school namin na naalala ko po, malapit lang po siya sa gate. Tapos kasama po namin yung security guard. Pero hindi po kami natulog, Papa Jack. Kumbaga nagstay lang kami doon. Naupo na lang kayo magdamag. Naupo lang po. Opo. Kinausap ko po yung lola ko ng Papa Jack. Humingi po ako ng tulong kung anong gagawin ko kasi sarado po talaga yung utak ng tito ko. Sobrang sama po talaga ng loob niya. So, ewan ko po, kinausap ng lola ko yung tito ko about sa nangyari. Hindi ko po alam kung ano po napag-usapan nila. Pero, napag-desisyon na Hello? Please. AJ, Yung mama ko po. napuputol ka. Go ahead. AJ? Hello? Yeah, okay na ulit. Hello? Ayun. Bali, kinausap po ako ng lola ko na ang napag-usapan nila ng tito ko is dali na lang muna yung mama ko sa side ng family niya. Sa Isabela po. Mhm. Okay. Kung gusto para matapos ko yung pag-aaral ko. Tsaka tutulog. Okay, Kung ito po okay, kami mag-ama. AJ, wait lang ha kasi napuputol-putol ka. I think it's the VPN. Apo. Pwede po ako mag-reconnect. I'll call you again ha. Okay, sige po. Alright, sige. Nasa Dubai po kasi si AJ and there is no way that magtutuloy kasi pag VPN po may limit yan eh. After a few minutes kausap ko siya ng 15 minutes yan magluloko na and then magre-reconnect na. Andun pa naman tayo sa climax ng kwento. Anyways, yung mga naiinip ha, pwede kayo mag-swipe up. Alis. Okay. Swipe up lang kayo. Okay lang yan. Naiinip kayo, pwede kayo umalis. Walang problema sa amin. Pipili kayo, toxic kayo sa comment section, at ibablock ko kayo o aalis kayo. Ganun lang. Ganun lang kasimple. At na, nagbabalik na si AJ.
Po? Okay, AJ is back. So dinala yung nanay mo sa Isabela and then what happened? Dinala po. Bago pa po namin siya dalhin do'n, yun nga po, napagdesisyon ng tito ko at saka lola ko, nadala na lang yung mama ko sa Pilipinas, then naiwan kaming dalawa mag-ama sa Batangas. Sa Isabela, Pero ang problema po, Pilipinas. Oh. ay sorry, sa Isabela, sorry po. Ayan, okay. Mm. Kaso po kasi ang problema po nung Papa Jack, ayaw po niya kaming bigyan ng pera pamasahe, pang Yung tito po mo. ng mama ko papuntang Isabela. Opo. Mm. That time po kasi wala talaga kami, Papa Jack. Kumbaga umaasa lang ako sa tito ko nun, yung baon-baon lang. Wala naman po akong ipon pa nun that time, pati yung tatay ko po. Mm. So, isa na naman Ba't pong yung tatay mo problema. hindi sumama? Ba't hinayaan yung nanay mo malis? Bali ganito po kasi, nag-usap po kami ng papa ko. Ang napag-usapan po naming mag-ama is, sige dadalhin natin yung mama mo sa Isabela, sa pamilya niya. Pero ang gagawin po namin is, si papa magtatrabaho siya nga po dun sa Batangas na dun sa trabaho po ng tito ko para magsa-sideline po siya ng mga Hindi. maghihiwa ng mga Hindi yun ang point barkado. ko, di ba? Nung pinalayas ang nanay mo sa bahay, hindi siya sinamahan ng tatay mo. Hindi po niya alam eh. I mean, sinamahan po niya kami, pero bumalik din po siya dun sa tito kasi parang tinatry po niyang kausapin. So natulog kayo sa Tapos school, nandun yung tatay mo? Opo, nandun naman po yung papa ko. Kasi hindi mo binabanggit, kala ko kailan na nanay mo. Sorry po. Okay, sige. Mm. Tapos, ayun po, ayun nga po, hindi nga po niya kami bigyan ng panggastos para madala yung mama ko sa Isabela, ganun. Umabot pa sa point, Papa Jack, na humingi ako ng tulong sa teacher ko, sa advisor ko. Nag-solicit pa kami sa buong school para lang sa pamasahe. And hindi naman po ganun kalaki yung nalikom kong pera, kaya ang naging ending po, kaming dalawa lang ng nanay ko yung umuwi ng Isabela. Tapos ang hirap po nun kasi po, bago pa po mangyari yun, sa bahay ng Hello? gamit, gano'n. Napaputol-putol. Ano po yun? Hello? Hello? Yan, okay na ulit. Go ahead. Ako. Okay na po. Go ahead. So, ayun nga po. Nakapag-prepare po siya ng gamit. Tsaka yun po, ganun. Pero it took sa may couple of days bago pa kami kinanap ko. Oh my God. Ako dun sa Isabela. Wait lang AJ. We're having a difficult time, no? Sorry po. Hello? Hello po. Okay. Saan po naputol? Sorry po. So, umabot sa punto na kayo lang na nanay mo nakaalis. Opo, umalis po kami. Ayun, bali, bago pa po mangyari yun, nahirapan pa po akong kunin yung contact number ng side ng family niya. Kasi hindi ko po talaga alam kung saan po siya nakatira sa Isabela. Okay. So, nagstay pa po kami ng ilang araw dun sa tito ko. Pero parang buo na po talaga yung desisyon na talagang palalayasan po talaga siya. Pinatuloy pa rin kayo ng ilang araw? Pinatuloy naman po kami ng ilang araw kasi nga po wala po talaga kami matutuloy. Pero yun nga, akala ko po kasi on that days na baka magbago isip. Maging okay ulit. Oo, kasi bumalik na nakatungtong na ulit ng bahay, parang gano'n. Pero hindi po talaga nagbago. So, hanggang sa, ayun, nakakuha ko po yung contact number ng side ng family ko side ng mama ko sa Isabela. Then, in-explain ko po na pupunta kami doon for vacation lang po. Yun po yung sinabi ko. Hindi ko po sinabing may problema. Then, hanggang sa nakarating na kami doon. And, ayun, kinausap ko po yung magulang niya, lola at lola ko po, mga kapatid niya, na ayun nga po yung problema, yung nangyari nga po yung naikwento ko po sa inyo. Tapos, ang plano po namin ng papa ko is mag-iipon lang kami ng konting pera para makabalik kami sa Bulacan as pamilya at mag-start uli kami ng panibagong buhay. Makapag-start kami. Kung saan nandun yung lola mo, di ba? Opo. Okay. So, ngayon po kasi, ina-explain ko po yun sa mama ko bago po ako malis ng Isabela. Syempre, dahil nga po sa communication namin, hindi ko talaga siya maipaliwanag maayos kasi nga, sign language lang po. Siguro baka hindi niya talaga masyadong maintindihan kung ano talaga yung nangyayari and ano yung plano namin ng papa ko.
Basta sabi na lang ng lolo't lola ko na, "Sige basta babalikan mo yung mama mo dito." Gano'n. Ayun pa yung pagkakatanda ko nun. Hmm. Eto naman, Hanggang eh, ayun po. pinaalam niyo sa mga kamag-anak niyo na pinag-iwanan mo sa nanay mo sa Isabela, tama? Opo, opo. So wag mo nang pag-isipan kung nalaman ng nanay mo. I'm sure pinaliwanag 'yun ng mga taong pinag-iwanan mo sa nanay mo do'n. Opo. Okey. Yun po din kasi sabi nung mama at papa niya, lolo't lola ko na, Kami "Kami ng na bahala bahala, papabalikan magpaliwanag, mo yung sige mama mo lang, dito." gano'n, oo, gano'n. Opo. Alright, sige. So bumalik na po ako ng Batangas. Ngayon Papa Jack, ah, nagtuloy ako ng pag-aaral ko, yung tatay ko nagtrabaho, extra siya din sa tito ko. Sinasama siya din sa trabaho niya. Mhm. Ngayon, Papa Jack, birthday ko July 3. Mhm. Actually malapit na. Mama ko po namatay July 4. Oh my God, I'm sorry. Bali, Nasa Batangas ka nun? apo, Okay. nagpakamatay po siya Papa Jack. Oh! Shit, naiyak ako, sorry. Wait lang po. She took her own life. Tapos yung tissue mal. Sorry. Okay lang, okay lang. Sorry Papa Jack, naalala ko lang ulit. It's okay. Sorry ka. Nakakapagtaka yun pag bigla kang tumawa. Ano ka ba? What year was that? 2016 Papa Jack. Around 2016, 2017. Hindi ko na po talaga kasi maalala Papa Jack. Okay. Mga a decade ago. Go So ahead. ayun Papa Jack, bali nung namatay siya, pumunta kami ng tatay ko tsaka lola ko sa Isabela. Para yun nga, iburol siya, magluksa. And kinakasama lang kasi ng loob ko Papa Jack na isa sa mga kapatid ng tito ko walang nagpunta. Wala man lang nagsabi ng condolence or nakikiramay. Which is hanggang ngayon dinadala ko siya Papa Jack yung sama ng loob ko. Actually Papa Jack, hindi sila yung problema ko ngayon kasi kumbaga sa akin, matagal ko na silang pinatawad dun sa mga ginawa nila sa akin. Kung ano yung nangyari sa pamilya ko. Actually Papa Jack, ang problema ko yung tatay ko ngayon. Mhm. Papa Jack, i-forward ko na lang yung nangyari. So nalibing na yung mama ko. And may ilang araw na nag-stay pa kami sa Isabela bago kami bumalik ng Batangas. Bali, naalala ko yung tatay ko po noon gabi. Nakaupo siya sa labas ng bahay ng mga lolo't lola ko. Lasing siya. And meron siyang katabing upuan. Ito Papa Jack, totoo to. Naalala ko yun. Lasing siya, may hawak siyang beer, red. Tapos, umiinom siya ng lasing na lasing siya. Then, ang sabi ng lolo ko, sunduin mo na yung tatay mo doon kasi anong oras na. Ngayon, umupo ako dun sa tabi niya. Sabi ko, pasok na tayo sa loob, tulog na tayo. Papa Jack, hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin nung lasing siya na, kaya namatay mama mo dahil sa'yo. Nasaktan ako Papa Jack, hindi ko alam bakit sa akin na biniblame yung mga nangyari. Hello po. Yeah, nakikinig ako. Sige lang. So, inisip ko na lang po that time baka lasing lang yung tatay ko kaya siya nakakapagsabi ng mga ganong salita. So, pinalipas ko na lang Papa Jack hanggang sa nakabalik na kami ng Batangas. Nag-start kaming dalawa na lang. Kasi yung tatay ko, sumaring loob niya sa mga kapatid niya kasi nga wala kang pumunta, wala man lang alam. Walang nangyari siguro yung tatay ko that time. So, nag-decide kami kahit paano may pera naman po kami panimula. And that time po kasi, meron din po kasi ako nakilala na kaibigan ng mama ko dati sa Isabela.
na parang tumulong sa akin through financial din para makapagsimula kami ng tatay ko. Mhm. So, bumalik po kaming dalawa sa Bulacan, Papa Jack. So, sorry Papa Jack, hindi ko pa rin ulit maalala, pero after a month, sumunod po namatay yung lola ko. Okay. Which is siya po yung yung gumabay sa akin nung bata ako, tumingin sa akin. Actually, mahal na mahal ko po yung lola ko kaysa sa pamilya ko eh. Alam po ng partner ko yun. And sobrang sakit lang po Papa Jack kasi nung burol ng lola ko, hindi ako pinapunta ng tito ko. Bakit? Nagbanta sila sa akin. Hindi ko po alam Papa Jack kung bakit sobrang sama ng loob nila sa akin. Kasi that time po, nakapagbitaw po ako ng salita sa kanila. Na parang ang sabi ko po is, kaya to nangyari lahat dahil sa inyo. Tapos parang hindi sila nakonsensya. Kahit man lang makiramay kayo, kahit ni isa man lang sa inyo pumunta dito, wala man lang kung kamustahin kami dito sa Isabela, kamusta yung libing ng nanay ko, muna yung isa sa inyo, wala man lang nagtanong. Parang nakapagbitaw po ako ng mga ganong salita sa kanila. Ay sa tito ko po. Na parang ayun kinasama ng loob niya sa akin. Tapos, basta bigla na lang po ako nagulat nung namatay po yung lola ko. Nung pupunta na po ako doon, tumawag po siya sa akin. Sabi niya, ayoko makita yung pagmumukha mo dito. Mapapatay kita. Ganun po yung words na binibitawan niya sa akin salita. Ako naman po, sa sobrang takot ko, hindi po ako makapunta. Mhm. So, kumbaga, dinaan ko na lang po sa simbahan. Dasal na lang po ako. Hanggang sa, ayun, nailibing na lang po yung lola ko na hindi ko po siya nakita man lang. Okay. So, ayun, hanggang sa nagpatuloy po yung buhay namin mag-ama sa Bulacan. Papa Jack, kasi simula nung nawala yung mama ko, yung papa ko kasi nag-iba siya. As in, nag-iba talaga siya. To Paano the way nag-iba? Papa Jack, na napagbubuhatan niya na ako ng kamay. Yung tatay mo? Nasasaktan niya na ako. Opo. Lalo po pag lasing siya. Umabot na po sa point na mapapatay po talaga niya ako. And never po akong lumaban, Papa Jack. Kaya po ako naging taong computer shop. Kasi mas marami akong time, na-spend ko yung time ko, buong maghapon ko sa computer shop. Uuwi lang po ako pag wala siya sa bahay. Maliligo lang ako, tapos aalis na ako ulit. Ganun. Pero nangyari lang po yun nagsama lang kami ng tatay ko ng ilang buwan lang Papa Jack, kasi hindi nga kami nagkakasundo. Which is, Mhm. ayun po yung hindi ko maintindihan bakit. Okay. So, yun nabanggit ko nga po kanina na may friend yung mama ko sa Isabela na tumutulong sa akin through financial. Siya rin po yung tumulong sa akin makapunta rito sa Dubai. So, nung pagka-graduate ko po ng K-12, hindi na po ako nagtuloy. Inasikaso ko po yung papeles ko, tinulungan ako ng taong yan para makapunta dito. Actually, nag-cross country pa ako para lang makapunta rito. Kumbaga, Saan ka talagang dumaan? sumugal lang ako kung baka sakali. Saan ka Hong dumaan? Kong po. Hong Kong. Hong Kong po. Okay. Opo. Then, ayun po yung dahilan kung ba't po ako nandito ngayon sa Dubai. Ngayon, Papa Jack, sa tagal ko dito, never ko naman pinabayaan yung tatay ko. Mag-isa lang siya Never. ngayon sa buhay. Mag-isa lang po siya ngayon, Papa Jack. Mm-mm. Marami na rin siyang tiniran. Marami na siyang, tinuluyan na mga apartments. Hindi siya nagtatagal, Papa Jack. Wala pa kayong sariling Kasi bahay sa nga, lagi Pilipinas. siyang may nakakaakit. Papa Jack, sadly, wala pa po. Okay. So, you are paying for the rent of your father. Before po, opo. Ano nangyari? Hindi na ngayon. Pero ngayon po kasi, ngayon kasi Papa Jack, ang trabaho po niya ngayon is nasa isang bus company. Mm. Parang naghahatid sila ng mga or nag-guide sila ng mga turista. Naghahatid ata sila sa iba't ibang lugar ng mga gandang tourist spot dyan. Hindi ka nagpapadala sa kanya. Ito po kasi nangyari, Papa Jack. Actually, nagpapadala po ako sa kanya noon pa. Since nagkaroon po ako ng trabaho dito.
Kaso kasi umaabot sa point na Papa Jack, ang laki ng nalulustay ko sa kanyang pera. Yung una ko pong naging problema sa kanya is nagsusugal po kasi siya sabong. Mm. Tapos pangalawa po, ang naririnig ko po is nauuto po siya ng mga barkada niya. Kapag lasing siya, gano'n, nahuhut-hutan. Kasi siyempre may kapansanan po, gano'n. So kumbaga, 'pag lasing na hindi niya na alam ano nangyayari. Basta may umabot pa na may isang araw na kakapadala ko pa lang po ngayon kinabukasan wala na siyang pera. So ang nangyayari po kasi that time wala po siyang trabaho. Kasi ay hindi ko naman po siya inobligang magtrabaho kasi sabi ko ayaw ko naman siyang suportahan. Pero ang nangyayari po kasi nagiging tamad na siya. Like ang Ilan taon na nagiging siya masarap ngayon? na lang yung buhay niya. Ilan taon na siya ngayon? 54, 54, 55. Okay. Opo. Ngayon Papa Jack, ayun nga, so ilang taon naman po na palaging gano'n yung problema namin pero hindi ko siya tinigilan ng sustento. Umabot pa sa point na gumagawa na kami ng paraan ng partner ko na ano bang puwede natin gawin para alam mo yun, hindi siya maging ganito. Umabot pa sa point na hinahati ko na lang yung padala sa kanya, nagpapadala ako thrice, twice, para hindi niya magastos ng biglaan or madala niya sa ibang bagay, gano'n. Pero nangyayari kasi sumasama yung loob niya sa'kin. Tapos 'pag lasing po siya, lagi siyang nagsasabi na magpapakamatay siya. Like ang dami po talaga niyang sinasabing masasakit na salita sa'kin na hindi pinapalampas ko na lang po. Pero kasi umabot sa point na sobra na Papa Jack. Like wala akong hinangad na hindi maganda para sa kanya. Andito ako sa ibang bansa, sapalaran, lumalaban ng patas. Pero parang sa part na yun Papa Jack, parang hindi man lang niya ako ma-appreciate na kahit hindi nila ako pinalaki ng maayos, eto ako, matino akong tao. Never ako naging sakit nila sa ulo, never ako naging pabigat sa kanila. Tumutulong ako sa kanya ngayon. Pero hindi ko maintindihan Papa Jack bakit yung sama ng loob niya sa akin. Hindi ko alam ba't hanggang ngayon hindi nawawala. Ngayon Papa Jack, aaminin ko, 4 na buwan na akong hindi nagpapadala sa kanya ng pera and hindi ko sinasagot lahat ng tawag niya sa akin. Dahil sobrang sama talaga ng loob ko Papa Jack. Yun po sana yung gusto kong ihingi ng tulong or payo sa inyo. Ano po ba yung dapat kong gawin? Kung tama pa po ba yung ginagawa ko na hindi ko siya kausapin. Ayun lang po. Well, one of the few things or few emotions sa buhay natin, AJ, that we don't want to wish even our harshest enemies, di ba? Our regrets, resentments, and absence. Ito yung mga bagay that you went through, no? Regrets, resentments, and absence. In most of your life, dumaan ka dun sa tatlong yun. Absence, resentment, and regret. As we talk tonight, Yes, Papa Jack. in your tight and very small family, there's only two left. You and your father. The only proof that why you ever existed in this world. You and your father. Your father is the only one left other than your mom kasi patay na nanay mo, no? That's the direct proof of why you even exist as a human being. I say this as a predicate dun sa magiging usapan natin because I understand where you're coming from.
I get where you're coming from. I want to congratulate you. And I want to tell you I'm so proud of what you have become, what you have achieved in life. Thank you, Papa Jack. But I also know that if your father dies tomorrow, you will not forgive yourself for a very long time. Palagi kong iniisip, Papa Jack. Ayoko umabot sa point. Aabot ka dun. Magsisi ako. Aabot ka dun. It's not even a question if. It's just a question of when. Alam mo, AJ, your parents, your father, your late mother, they perceive the world differently compared to us. The world is different for them compared to how we see the world. We don't see the world as we see them the world. Gets me yung point. Oo, Papa Jack. Look at you. Sorry. You're complete. Wala kang kapansanan. You've got your eyesight. You can talk. You can tell me your story. You can hear me. Your parents did not have that. Your mother died a broken-hearted person. Tama? Totoo, Papa Jack. And your father, probably until now, he's broken-hearted. Maybe he misses your mom every day. Alam mo, if there's anybody in this world who would understand, it has to be you. Kasi, alam mo, AJ, we do not know what loneliness can do to us until it hits us. Alam mo yan kasi nangyari sa nanay mo. And she took her life. In the same... Siguro kasi Papa Jack, kaya niya nagawa yun. Sorry to cut you, Papa Jack. Siguro inisip niya pinabayaan na namin siya. Yes. I don't want to assume kung anong meron doon. But in the same breath, I want to tell you that your father feels mostly purposeless in life. Wala yung love of his life. Wala ka sa Pilipinas. Can I tell you the real? Can I be honest with you? Yes, Papa Jack. Your father is just existing to die soon. Let me say that again. Your father is just existing to die soon. He's not looking forward to anything new about his life. No purpose, nobody to love, no son to talk to because hindi mo na siya kinakausap. Why am I telling you this? Because you've got so much baggage already sa buhay mo. Huwag mo nang dagdagan ng possibility that one day you're going to blame yourself for not being there for your father. He's an old man. He doesn't see the world as we see it. It does not help that you are not in his life. It doesn't help. Hindi ko pakikialaman yung issue of finances and whatnot. Madali naman yan eh. Matalino ka naman eh. I think you know this better than anybody else, no? Kasi you've been a survivor mula bata ka, so nagigets ko naman yun. But hindi mo para idagdag sa nararamdaman mo yung one day pwede mong sisihin ang sarili mo for not being there para sa kanya. Yung sa nanay mo nga eh.
Hindi mo sinadya yun pero ramdam kong you blame yourself. Opo, Papa Jack. Hindi mo sinadya yun ha. You were a victim of your own circumstances. Ito sinadya mo na to. Look, I do not want to at some point romanticize what you have been through in life. I know that what you have been through is the least ideal Ano? childhood, no? Kumbaga, hindi siya ideal, no? Ayoko siya romanticize. But given all the series of unfortunate events, look at you now. Look at you now. Those series of unfortunate events, ulitin ko ha, hindi ko nire-romanticize yung naging hirap mo ha. But look Opo. at you now. Look where it brought you. Maybe there's meaning and purpose to why things happen to you. Maybe you're supposed to fulfill a dream, your father's dream. Ang tingin ko dito, AJ, is that you have moved your entire life to Dubai. Opo. Philippines is no longer home for you. Opo. Kaya hindi ka na rin nagtingin ng pagkakataon magkabahay dito. Wala ka na sa ganung plano because Dubai is already a good place. Maganda naman talaga sa Dubai. But the only family you've got, your father. This is his home. And if you want to do a favor for yourself, up until that your father is alive, for one day he will go. Make the Philippines still your home. Come see him every time you can. Talk to him every time there's a chance. Because right now, your father is existing just to die soon. So, there you go. I do not suggest that you keep on not having your father into your life. Regardless of what you went through. Papa Jack. Yes, sir. Ah, ah, tawag dito. Nagbabasa ka ba ng comments? And I advise you not to watch. Hindi po, natutulala lang po ako. Hindi po, wala po akong pinapanood. Okay, good. Walang kahit. Hindi ko lang paano ko sisimulan, pero I think I have to move on. So, kung ano yung mga nangyari, and kailangan ko sigurong mag-focus sa kung ano pa yung mga natitirang oras.
and find a way na magkasama kaming dalawa. Let's talk about that. Yeah. I'd like to take your words for it when you said you'd forgiven yung mga titos mo. Kung babalikan naman, AJ, hindi naman sila naging masama sa'yo through and through eh. Opo. Talagang napanis lang yung relasyon ninyo for, things happen. Opo. And in the process, you became the collateral damage. Ikaw talaga yung collateral damage dito eh. Ikaw talaga eh. But it brought you somewhere in life. It Yun brought nga you po to yung where you're at naano right ko. now. It gave you the world at your feet. It gave you the world at your feet. With all that you've been through and with the little things that you've achieved in life, I expect you to be bigger. To be bigger than this. To be the very first person to know what loneliness can do to someone. Kanina nung kinikwento mo sa akin na yung tatay ko po ay nauuto ng mga barkada niya. Tama. Opo. You remember when you were younger? Mm. Naalala mo sa kwento mo when you were younger? When the only Opo. place of affirmation that you can get was with your friends. Friends. Yes. Your father is no different. Hindi naman tama, but maybe he finds affirmation being around his friends. Maybe he finds sense of belonging being around them. Right. Worst, I maybe get it. namimili siya ng atensyon kasi wala siyang kasama sa buhay. Oo nga. Tama po, Kajak. Because you are not in his life. I wonder how he feels tonight. I wonder how he feels every time he calls you and you don't pick the phone up. I wonder how many times maybe he wishes na sana makasama na lang niya yung nanay mo kaagad. Sakit po, Kajak. It's okay. I understand you. I just don't agree with you. When was the last time he attempted to call you? I'm not sure. Maybe 4, 5 months. Is he still alive? Yes. How'd you know? Nagsisend pa rin po siya minsan ng picture sa akin. Nag-miss call po siya araw-araw. Every single day po actually. Kumain ka ba kanina? Nag-dinner ka na ba? Opo, tapos na po. Kumain kaya siya kanina? I mean, sorry. Hindi ko po alam.
nakakatuwa lang din po kasi meron siyang Facebook and kahit papaano marunong naman po siya, nag-a-upload po siya ng mga pictures ng mga napupuntahan nila dahil nga po dun sa trabaho niya, yung mga gandang place. Kaya kahit papaano, kahit hindi kami like nag-uusap, parang That amounts to I'm that. updated din AJ, sa that kanya. amounts to nothing. Look at you. You're in Dubai. I've been to Dubai many times. One of the best and one of the most beautiful cities I've been to. I Malungkot, agree, Papa Jack. malungkot ka pa rin naman eh. Ano pagkakaiba ng tatay mo doon? Call him. Be a son. Talk to him. You only have two parents. Your mom is gone. Your dad is the only proof that you were of why you are even around. Siya na lang natitira. Ah. Look after him. I will, Papa Jack. Starting today. And forgive him. I will, Papa Jack. He will not live that long. Alam mo sa Pilipinas, mahirap buhay dito eh. Yun nga po eh. Yeah, without proper nutrition, mamamatay ka dito maaga. Mahirap buhay dito eh. What do you want to tell your father kung marinig niya itong usapan natin? I know he cannot, but you'll find a way to let him know soon. Ano mensahe mo sa kanya? First thing, not only for him, but for my mother also, Papa Jack. Hindi man nila ako pinalaki ng maayos, pero I hope one day sana marinig niyo to. Nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo kasi kayo yung magulang ko. Even though hindi niyo ako napalaki ng maayos, alam ko mahal niyo pa rin ako bilang anak niyo. It's just that maybe hindi niyo lang alam kung paano magpalaki ng maayos ng bata. Kahit dumating tayo sa araw na alam ko mawawala na rin yung papa ko soon, I'll be a good person. Mahal na mahal ko kayo. Saan man ako magpunta, nandito kayo palagi sa puso ko. Since bata ako, Papa Jack, hindi ako nakarinig ng kahit I love you. Ingat ka dyan. Umuwi ka ng maaga. May pagkain na dito, may nakahain na. Makatulog ka ng maaga, may pasok ka pa bukas. Never. Never. Yes, I understand. Kasi hindi sila nakakapagsalita. I understand. Ako yung normal. Ako yung nakakaintindi. Kahit hindi sila naging mabuti sa akin, Papa Jack, never ako magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi naiintindihan ko sila. I know, may mga at nauuna ko.
AJ, Thank you. yeah, napuputol ka lang. Hello po. Yan, go ahead. Ayun lang po, Papa Jack. Alam mo, you cannot impose to them the same standards you can impose from someone who is normal. Opo. So, maybe they're wrong. Maybe you're right. Or maybe, listen to me, maybe they know that they will not be around forever and that you're the only person or you're the only son they have, and that maybe intentionally they prepared you na wag umasa sa kanila. Kasi nga may kapansanan sila. Just maybe. But whatever it is, enjoy the last few years of your father. He is at the twilight years of his life. He is now old and gray. He's weak. Be there for him. I will, Papa Jack. Maraming pagkakataon maiirita ka, maiinis ka, mapipikon ka, but can I tell you my personal view about looking after parents? Okay lang po. Personal ko to. You don't need to believe this, Okay po. but I'll tell you. I believe that when you look after your parents, you are paying it forward. So when you're older, someone would look after you. Yun ang paniniwala ko. When you look after parents, you're just practically paying it forward. Thank you, AJ, for putting us in the front seat of learning the lessons of your story. Thank you din po, Papa Jack. I'm sorry you had to go through what you went through. Pero alam mo, pag successful ka na, masarap balikan yung mga times na naghihirap ka. Kinikwento mo kanina sa akin, di ba, nagbote ka? Opo, Papa Jack. You were saying that story that there's pain. No? May resentment and there's pain. Nagbote ako eh. Pero pag kinikwento ko, wala ng resentment. Pinagpapasalamat kong pinagdaanan ko yun kasi hindi ako ito ngayon pag hindi ko napagdaanan yan. And one day you will realize that all of these are just recipes for you to become successful in life. For someone who had parents who cannot speak, who cannot hear, eyesight lang yung meron. For all the troubles in life that you've been through, and taking into account where you're at now and what you have in life now, AJ, Yes po. life isn't so bad. Tama. Opo. It's not. It's not so bad. Ingat ka palagi dyan. Maraming salamat, Papa Jack. I will remember you Thank for a you. very long time. Pag Thank nakausap mo yung tatay mo or nakachat mo, I don't know how you communicate, say hi to him.
I will, Papa Jack. Send my regards to him. Maraming salamat po. Okay? Opo. Thank you. Maraming salamat po.